Magandang araw mga mag-aaral. Welcome sa ating klase sa kontemporaryong issue. Panibagong aralin na naman ang ating tatalakayin ngayong linggo. Kaya naman, humanda na para sa ating talakayan. Para sa ating paksa ngayong linggong ito, tatalakayin natin ang mga isyong kalakip ng migrasyon gaya ng forced labor, human trafficking at slavery. Pag-uusapan din natin ang mga epektong dulot ng migrasyon. Tara na at simulan na natin ang talakayan. Para sa ating pagbabalik-aral, pumili ng isang uri ng migrant at ipaliwanag. Maaring magbigay ng halimbawa ng mga ito: irregular migrants, temporary migrants, at permanent migrants. Para sa pagpapatuloy ng ating aralin, pagtuunan natin ang mga kalakip na issue ng migrasyon, partikular ang mga banta sa kalagayan ng mga migrante. Pagkakataon at panganib ang maibibigay ng migrasyon. Napakalinaw nito sa pagdagsa ng mga migranteng manggagawa patungong kanlurang Asya. Sa isang banda, ang mga migranteng manggagawa ay nakapagpapadala sa kanilang pamilya ng libo-libong dolyar na remittance. Malaki ang naitutulong nito sa pag-ahon ng kanilang pamilya sa kahirapan, sa pagpapagawa ng bahay, pantustos sa pag-aaral, at pambayad sa gastusing pangkalusugan habang nakakatulong sa ekonomiya ng bansang pinagtatrabahuhan. Sa kabilang banda naman, may mga migranteng namamatay, nasasadlak sa sapilitang pagtatrabaho, at nagiging biktima ng trafficking. Ang mga karanasan ng karamihan sa mga migrante ay nasa gitna ng dalawang mukhang ito ng migrasyon. Marami sa mga domestic worker ang napupunta sa maayos na trabaho. Marami rin ang nahaharap sa iba't ibang uri ng pang-aabuso tulad ng hindi pagtanggap ng sahod, pagkakulong sa bahay ng kanilang amo, hindi pagkain, sobrang trabaho, at ilang kaso ng matinding psychological, physical at sexual na pang-aabuso. Nakapagtala ang Human Rights Watch ng dose-dosenang kaso kung saan ang pinagsamang mga kalagayang ito ay kahalintulad na ng kalagayang sapilitang pagtatrabaho, human trafficking o malaaliping kalagayan. Inamin ng mga opisyal ng Saudi Labor at Social Affairs na kinapanayam ng Human Rights Watch ang problema sa pang-aabuso sa mga domestic worker. Subalit, kanilang idiniin na maayos ang trato sa karamihan ng domestic workers sa nasabing bansa. Wala pang datos na lumalabas ang makakapagbigay ng wastong bilang ng mga domestic workers na nahaharap sa paglabag sa kanilang karapatan sa paggawa o sa iba pang karapatang pangtao. Subalit lalong lumaki ang banta na sila ay maabuso dahil sa mga kahinaan sa labor code at mahigpit na gawi sa imigrasyon sa nasabing bansa. Maliit lamang ang pag-asa ng mga nakatikim ng pang-aabuso na tuluyang maituwid ang sinapit nila. Bagamat may mabubuting dahilan kung bakit ang migrasyon ay nakatutulong sa mga tao upang makahanap ng mabuting buhay at ikabubuhay, ang migrasyon din ay nakapagdudulot ng iba't ibang epektong bunga ng mga isyong kaakibat nito. Tukuyin natin ang mga epekto nito sa mga bansang pupuntahan at sa mga bansang aalisan ng mga tao. Ang mga sumusunod ay ang mga mabuting epekto sa bansang pupuntahan. Una, nagkakaroon ng pagdami ng populasyon. Sa bansang maliit lamang ang populasyon, nais nilang maragdagan ang kanilang populasyon upang maragdagan din ang kanilang lakas paggawa. Ang bansang gaya ng New Zealand ay nang-eengganyo ng mga trabahador na pumunta sa kanilang bansa upang magtrabaho. Nakapagdaragdag ng kitang pang-ekonomikal. Dahil dadami ang kanilang lakas paggawa,
Nangangahulugan itong maraming mga produkto at serbisyong malilikha na siya namang makakabuti sa kanilang ekonomiya. Nakatutulong upang dumami ang manggagawa. Gaya nga ng nabanggit kanina, kapag maraming pumasok na mga migrante sa isang bansa, nagdudulot ito ng karagdagang lakas paggawa. Ang migrants ay tumatanggap ng mas mababang pasahod kumpara sa lehitimong tao na taga roon sa bansa o lugar na iyon. Dahil dito, mas nakakatipid ng pasahod ang mga kumpanya na tumatanggap ng mga dayuhang manggagawa. Ang mga sumusunod naman ay ang mga di mabuting epekto sa bansang pupuntahan. Nakapagdaragdag sa gastos at security ng bansa o lugar na pinuntahan. Dahil maraming dayuhan ang nagpupunta sa kanilang bansa, dapat din nilang masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga lokal, kaya naman mas pinaigting na seguridad ang kanilang pinaiiral. Mayroong posibilidad ang pagkakaroon ng overcrowding. Ito ay ang labis na bilang ng mga tao sa isang lugar na nagdudulot na ng hindi komportableng pamumuhay at hindi ligtas na kapaligiran. Maaaring pagmulan ng di pagkakasundo sa pananaw at paniniwala. Dahil nga iba't ibang lahi na ang mga migrante sa isang lugar, nagkakaiba-iba rin sila ng mga pananaw at paniniwala na kadalasang nagiging sanhi ng alitan at kaguluhan sa lugar. Tunghayan naman natin ang mga mabuting epekto ng migrasyon sa mga bansang pinanggalingan ng mga migrante. Ang padalang pera na kinita sa ibang bansa o lugar ay nakatutulong sa ekonomiya. Katulad sa bansang Pilipinas, ang mga remittances na ipinapadala ng mga OFW ay nakatulong ng malaki sa ekonomiya noong kasagsagan ng COVID pandemic. Nababawasan ang unemployment sa bansang pinanggalingan. Ang mga hindi makahanap ng trabaho sa sariling bansa ay nabibigyan ng oportunidad na makapaghanap buhay sa ibang bansa. Ito ay nakapagdudulot ng positibong epekto sa kanilang ekonomiya. Ang mga taong nagmula sa ibang bansa o lugar ay may dalang bagong skills at kaalaman. Ibinabahagi ng mga manggagawa na galing sa ibang bansa ang kanilang mga natutunan, gaya halimbawa ng mga profesional na nagbabalik sa ating bansa. Naiaambag nila ang mga kaalamang ito sa kanilang mga larangan. Gaya halimbawa ng mga dating nagtatrabaho sa mga restaurant sa ibang bansa. Ang iba sa kanila ay nagtayo na rin ng sariling negosyong restaurant na ang tema ay ang pagkain ng pinagsilbihang bansa. Kaya naman, nakakatikim tayo ng mga putahi o pagkaing bago sa ating mga panlasa. Siyempre, kung mayroong mabuting dulot ang migrasyon sa mga bansang pinanggalingan, meron din naman itong di mabuting dulot. Isa na rito ay ang maaaring bumaba ang potential workforce ng bansa. Dahil marami ang nangingibang bansa, ang mga maaari sanang maging lakas paggawa ng bansa ay kumukonti ang bilang. Nagkakaroon ng gender imbalance sa lugar na inalisan ng mga migrants. Nagdudulot ito ng malaking agwat sa bilang ng gender. Halimbawa, sa pamilyang Filipino, noon ang kadalasang nangingibang bansa ay ang mga haligi ng tahanan. Dahil dito, maraming kababaihan ang gumaganap ng mga gawain ng mga kalalakihan, mapalipunan man o tahanan. Subalit sa kasalukuyan, marami na ring kababaihan ang nangingibang bayan at ang mga kalalakihan naman ang siyang gumaganap ng kanilang gawaing naiwan sa kanilang mga tahanan. Nagkakaroon ng tinatawag na brain drain sapagkat ang marami sa umaalis ay mga skilled at professional. Bukod sa nababawasan ang mga lakas paggawa, ay nauubos din ang mga professionals sapagkat mas pinipili nilang makipagsapalaran sa ibang bansa.
Mas napapakinabangan ng mga bansang pinuntahan nila ang mga kaalaman at kakayahan ng mga ito. Para sa inyong gawain ngayong linggong ito, sumulat ng isang essay na may pinamagatang OFW ang mga makabagong bayani. Ilagay ito sa Oslo paper. Lagyan ng margin ang mga gilid at maging malikhain. Alam kong marami kayong natutunan ngayong araw. Para sa tuloy-tuloy na kaalaman, inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na talakayan, magandang buhay!